Hello. Ito yung first video ko. Wala akong script. Di ko alam kung anong sasabihin, pero tsagayin niyo na lang. Okay. So, gusto ko i-discuss kung ano ba talaga mas sulit bilhin, Japanese or English booster boxes. Pero bago ko yun sagutin, lagyan ko lang muna ng konting context. Yung kapatid ko kasi, sabi niya sa akin, gusto niya daw mag-invest sa TCG. So, ano ba yung pinakamalaking TCG? Pokemon. So, dun siya nag-invest. Bumili siya ng 6 na blister packs, Temporal Forces, tapos tinanong ko kung kumusta. Sabi niya, nakakuha daw siya ng hit, ₱400 daw yung hit. Tinanong ko magkano nagasta niya, 1.8 daw nagasta niya for 6 blister packs. So ako, so mag-i-invest ka para lumaki yung pera mo pero talo ka kaagad ng 1.4. So, kumusta naman investment 'no? Sa utak ko, 'di maganda parang nagsusunog ka ng pera 'no? So, nag-research na lang rin ako konti kasi mukhang sigurado na talaga siya dun. And apparently, sealed products and slabs yung magandang lagyan ng pera kung appreciation lang talaga gusto mo. Pero discuss ko na lang yun sa ibang video kung matripan ko. Kasi di naman yun yung point ng video na 'to, okey? So, going back sa English and Japanese booster boxes, pumunta akong Gameline. Nakita ko meron dong English and Japanese one-piece booster boxes. Parehas silang 24 packs. Yung pinagkaiba, yung English, ₱7,000. Yung Japanese, 2,850. Sa utak ko, okay, for the price of less than 6,000, makakakuha ko ng 48 packs as compared to 24 packs ng English na 7,000 yung gagastusin ko. So, yung utak ko, parang going towards Japanese agad yung mas sulit 'no? Di tinawagan ko kapatid ko, "Ano ba magandang set bilhin?" Sabi niya, sa One Piece daw, OPO9, OPO5 yung maganda. Eh, di bumili ako, 2 OPO9 ta's may isa dong OPO5 kinuha ko na rin. Di umuwi na ako, ta's binigay ko sa kanya yung boxes niya, isang OPO9, isang OPO5. Binuksan niya, pangit lahat 'no, walang hit. Actually may hit, tig-isang may secret tsaka AA. Si Pika AA tapos secret na Roger. So, pangit 'no? So, down agad siya. 5,000 plus 2,850 halos 8,000 plus yung Pokemon losses niya na 1,800 halos 10K agad. Ako, since nabasa ko nga na mas maganda yung sealed, tinabi ko lang yung sa'kin. Eh, ayun, so gusto ko na parang invested na ako dito, eh. So gusto kong malaman ano ba talaga dapat binili ko? English ba talaga or Japanese? So gawa tayo ng konting Excel. Ito booster box, lagay tayo dito ng siguro, English, tas dito Japanese 'no. Tapos siguro price, cards per pack, hit, guaranteed hits, ayan. Yun lang naman yun, 'di ba? Sa English, ah, yung nakita ko kasi sa Gameline, yung price niya ay 6,936. Sa Japanese, 2,850. Okay. Cards per pack, apparently English 12 pala, tapos sa Japanese 6. Tapos guaranteed hits dito 2, dito 1. Tapos meron ka palang bonus hit na isa per box. Pero yung probability nun is 50% lang. Yan. So, titignan natin, sa English magbabayad ka ng halos 7K, sa Japanese 2,850. Pero yung cards per pack ng Japanese, one half ng sa English. Yung hits din, ganyan. Yung bonus hit, medyo dun lang lamang yung Japanese. Kasi kung dalawang ganito bibilin mo,
meron kang dalawang chance, dalawang 50% chance. Okey, so lagyan natin ng konting maths. Yung formulang gagamitin ko dito is English over Japanese minus 100%. So, yung ibig sabihin lang ng formula na 'to, eh, for example dito, English over Japanese minus 1. Ta's gawin nating percentage, 143% mas mahal yung English kaysa sa Japanese. Okey, yun lang for 1. Ta's dito, same lang gawin natin, baba lang natin dito. Yung cards per pack niya, lamang yung English ng 100% sa Japanese, yung guaranteed hits lamang din siya ng 100%. Sa bonus hits since same lang silang isa, walang lamang. Okey, sa price tayo tumingin, lamang siya ng 143%. So, sa utak ko, kung lamang siya ng 143% dapat yung cards per pack 143% din sana kaso 100% lang. So, parang mas sulit ata kung dalawang Japanese yung bibilhin ko. 'No, kasi mas makakatipid ako, eh. Lagay tayo dito, 2x Japanese. Ibig sabihin to 2x boxes, okey. Yung price nun is 2 times kung magkano 'to, 5,700. Ta's puwede rin natin siya ibaba hanggang dito. Puwede na rin hanggang dito, ayan. So, cards per pack niya 12 na rin, guaranteed hits niya 2 na kasi dalawang box. Ta's yung bonus hit niya 2 din, kasi 2 yung chance na parehas 50%. Okey. So, kung eto naman yung gagamitin natin as basis na iko-compare natin diyan, gawin natin 'to divided by the Japanese minus 1, gawin nating percent, 22% more yung English box, 22% more expensive than the Japanese box. So, gawin pa natin sa baba, baba natin, dito nagma-matter, okey. Sa cards per pack, 'pag bumili ka ng dalawang Japanese, parehas na sila ng English kaya 0. Guaranteed hits 2, 2 rin dito kaya 0. So, kung same cards na yung makukuha mo per pack, pero gagastusin mo 5,700 sa Japanese, sa English gagastusin mo 6,900, ba, parang mas sulit nga Japanese kasi makakatipid ako ng 22%. Tapos meron pa akong bonus hit na dalawa. Pero yung probability nga nito, 'di ba, yung probability nito 50% lang. So siguro puwede natin i-compute yung, hits to, expected hits na lang, expected hits. So dito puwede nating gawing guaranteed hits plus, 1 times yung 50%. So per box yung English meron kang 2.5 hits per box. Sa Japanese meron kang 1.5 hits per box. Dito naman sa Japanese, puwede rin nating gawin, meron kang 3 hits per 2 boxes. So, kita niyo 'yun, parang mas sulit. So, kung number of cards lang naman yung pag-uusapan, parang mas sulit nga yung Japanese. Kasi una, mas makakamura ka ng 22%, 'no, compare dito. Makakatipid ka ng, ito yung matitipid mo, makakatipid ka ng ₱1,236 kung bibili ka sa Gameline, tapos makukuha mo same amount of cards, same amount, same number of guaranteed hits, tapos sa bonus hit, lamang ka, lamang ka ng isa. So, yung expected hits mo nagiging 3 kapag bibili ka ng dalawa. Alam kong may math,
'Wag niyo na masyado intindihan kung medyo magulo. Ah, Basta 'pag bumili ka ng dalawang boxes ng Japanese, may expected 3 hits ka dun. So, puwedeng dalawang AA, isang secret, dalawang secret, isang AA, gano'n. So ayun, conclusion natin dito, kung cards habol mo, mangongolekta ka, mas sulit Japanese. Kung wala kang pake, kung meron kang 5,700, kung tatanungin mo ako, ano bang mas sulit bilhin, sasabihin ko Japanese, mangongolekta ka lang, nagsusunog ka lang ng pera, 'no? So, mas maganda Japanese compared sa English. Kasi bakit ka magbabayad ng premium na 22% worth 1,236 para makolekta yung same number of cards. Mas lamang ka pa dito ng isang hit every 2 boxes ng Japanese, 'di ba? Pero di lang kasi dun yung nagre-revolve, 'no, kung bakit mas maganda yung English sa Japanese or mas maganda yung Japanese sa English. Isang side pa lang tinitignan natin, which is yung cards per pack. Sa cards pa lang, sa number ng cards per pack. Okay, medyo mahaba na yung video. So, siguro next video di-discuss ko naman yung pros ng English, 'no? Kasi dito mukhang panalong-panalo yung Japanese, kung naintindihan niyo yung sinabi ko, 'no? Okay, GG's.